Kapag iniisip natin ang salitang positibo, siguradong iniisip din natin na ito'y kaligayahan. Gayunpaman, ang kaligayahan ay hindi lamang uri ng pagiging positibo. Maraming mga paraan upang maging mas positibo sa iyong buhay. Kahit na nakakaranas ka ng kalungkutan, galit o mga hamon, iminumungkahi ng pananaliksik na meron tayong kakayahan upang pumili ng positibong damdamin at may paraan din tayo kung paano mag-isip ng tama. Sa katunayan, ang ating emosyon ay literal na binabago ang ating katawan. Marami sa ating mga karanasan sa buhay ay isang resulta kung paano natin binibigyang kahulugan ang nangyari sa ating paligid. Sa kabutihang palad, sa halip na pigilan o subukang alisin ang mga negatibong damdamin, pwede nating bigyang kahulugan at tugunan ng mga ito sa ibang paraan. Sanayin mo na pakalmahin ang iyong isipan, habaan mo ang iyong pasensya at pagtiyagaan mo, magiging positibo ka rin. Kung gusto mong maging tunay na positibo, simulan mo to sa sarili mo. Number 1, tanggapin mo ang iyong sitwasyon. Hindi mo mababago ang iyong pag-iisip kung hindi mo tanggap kung ano ang sitwasyon mo, kung ano ang problema mo. Ang pagtanggap na meron kang mga negatibong iniisip at damdamin at na hindi mo nasiyahan kung paano mo tinutugunan ng mga ito ay makakatulong sa iyo na simulan ang proseso ng pagbabago. Huwag kang magalit sa isip at damdamin mo. Tandaan mo to, ang mga iniisip na sumusulpot sa isipan mo at ang nadarama mo ay hindi mabuti man o masama. Ang mga ito ay isip at damdamin lamang. Ang maaari mong makontrol ay kung paano mo bigyang kahulugan at tugunan ng mga ito. Magiging negatibo lang yon kung mali ang pangunawa mo. Ibig sabihin na ikaw pa rin ang may kontrol. Tanggapin mo rin ang mga bagay tungkol sa iyong sarili na hindi mo mababago. Halimbawa, kung ikaw ay isang introverted na tao na nangangailangan ng tahimik na oras na nag-iisa upang makapag-charge, kung pilit mong subukan maging isang extrovert sa lahat ng oras, marahil ay malulungkot ka lang sa resulta. Ibig sabihin na tanggapin mo kung introvert ka o ikay extrovert. Huwag mong piliting baguhin ang sarili mo kung may negatibong epekto naman ito sa'yo. Tanggapin mo kung sino ka talaga. You can then feel free to develop that self into the most positive self you can be. Number 2, dapat may layunin ka. Mahirap maging positibo kung wala kang layunin sa buhay. Ang mga layunin ay nagbibigay sa atin ng isang mas positibong pananaw sa buhay. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagtatakda ng isang makatotohanang layunin ay maaaring makapagpataas ng iyong kumpiyansa at mapatatag ang iyong buhay kahit na hindi mo pa nakakamit kagad ang layunin mo. Setting goals that are personally meaningful to you and align with your values will help you achieve them and move forward in your life. Kahit maliit na layunin man yan, mas okay na yun kaysa sa wala kang layunin. Magsimula ka sa maliit na layunin hanggang sa may panibago ka na namang layunin sa buhay. Kahit mabagal ka, basta't huwag mo lang sukuan ang layunin mo. Dapat specific ang layunin mo. Madali namang gumawa ng layunin. Ang problema ay nahihirapan ka kung paano simulan. Kaya mas mahalaga na mag-umpisa ka muna sa maliit. Dapat positibong salita ang gamitin mo sa iyong layunin. Pinapakita ng pananaliksik na mas malamang na makamit mo ang iyong mga layunin kung positibong salita ang gagamitin mo. Halimbawa, hindi na ako pwedeng kumain ng junk food. Yan ay hindi ka pakipakinabang na layunin. Maaari itong maging sanhi ng kahihiyan o pagkakasala. Palitan mo yan ng kumain lamang ng prutas at gulay. Yan ang halimbawa ng positibong salita. Keep your goals based on your own actions. Hindi pwedeng ikaw ang mag-set ng goals para sa iba. Tandaan mo na hindi mo makukontrol ang ibang tao. Kung patitigilin mo sila sa paninigarilyo, hindi sila titigil hanggat hindi sila magpasya. Set goals that depend on what you can control. Number 3, magmahal ka. Hindi ibig sabihin na partikular lang na tao ang mahalin mo. Mahalin mo ang lahat ng bagay o tao sa mundo. Paano ka maging positibo kung galit at puot ang nakabalot sa buhay mo? Extend the feelings of love you already feel for your closest family members and extend it to others in the world. Makikita mo kagad ang positibong epekto nito. Love is good for your mental health. Maiibsan ang iyong depresyon at anxiety. Number 4, ibuhos mo lahat sa sulat.
Ang dahilan kung bakit isusulat mo ay para makikita mo at mauunawaan mo kung ano ba talaga ang problema mo. Lahat ng emosyon mo, isulat mo. Saan ba galing ang mga kanta? Sa emosyon at karanasan ng mga manunulat. Makakatulong ang pagsusulat na makita ang lahat ng mga emosyonal na karanasan sa bawat araw mo at madali mong matukoy kung saang banda ang nangangailangan ng pagsasaayos. Matutulungan ka rin itong ituon ng pansin sa iyong mga positibong karanasan upang mas malamang na alalahanin mo ito sa paglaon. Huwag mong isulat ang mga hindi mo gusto. Kapag nakapokus ka lang sa mga ayaw mo, mas lalo kang maging negatibo sa buhay. Write down what you felt without judging it as either good or bad. Bibigyan kita ng halimbawa. Nasaktan ako dahil sinabihan ako na pangit. Sa halip na yan ang sulat mo, isulat mo ang iyong pagtugon. Paano mo sasagutin yan? Sinabihan man niya na ako'y pangit, but someone else can't define me or my worth. Only I can do that. O di ba mas effective ang positibong pagtugon? Try to think about how you can use these experiences as learning experiences. How can you use this for personal growth? Ano ba ang gagawin mo sa susunod pag mangyari to? Halimbawa, sa susunod na pagsabihan ako ng masasakit na salita, alalahanin ko na hindi ako maniniwala sa sinasabi nila. Sasabihin ko rin sa taong yun na ang kanyang mga salita ay nakakasakit na at tunay na nasaktan ang aking damdamin upang malaman niya na mahalaga rin ang aking emosyon. Number 5. Mapagpasalamat. Lagi ko na itong sinasabi sa mga videos natin. Paano ka maging positibo kung hindi ka grateful sa mga bagay na nasa sayo na? Practice active gratitude. Hindi lang yan hanggang pakiramdam na lang. Dapat inaaksyonan mo rin. Ang pagpapasalamat ay may hatid na kabutihan sa buhay natin. It changes our perspective almost immediately and the rewards keep growing the more we practice active gratitude. It helps you feel more positive and increases feelings of happiness. Ibahagi mo sa iba ang pagpapasalamat mo. Iparinig mo sa kanila na mapagpasalamat ka para makadama rin sila ng ganitong klaseng enerhiya. It can also inspire positive feelings in the people you share with. Pasalamatan mo ang bagay na ikinatutuwa mo. Recognize all the little positive things that happen throughout the day. Ang daming bagay sa mundo at sa karanasan mo ang pwede mong pasasalamatan. Savor these good things. Tayo kasi mga tao, mas mapapansin pa natin ang negatibo kaysa sa positibo. Mindfully acknowledge the positive things in your life. Try to store them in your memory. Halimbawa kapag nakakakita ka ng magandang tanawin, sabihin mo sa sarili mo, napakaganda ng sandaling ito at gusto kong maisip to palagi. Sa oras na papasok ang negatibo sa isip mo, alalahanin mo lang ang mga magagandang bagay na nakikita mo. Number 6. Dapat positibo ang iyong pananaw. Makakapagpataas ito ng kumpiyansa mo. Isipin mo na ang buhay mo ay magbabago. Huwag mong isipin na hanggang dyan ka na lang. Kung iniisip mo palagi na hindi patas ang mundo, hindi mo mababago ang buhay mo, ang dami mong kamalian sa buhay, hindi ka maging positibo. Paano gagaan ang iyong pakiramdam kung negatibo ang pananaw mo sa buhay? Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi ibig sabihin na wala ka nang iniisip na mga hamon sa buhay o mapait na karanasan. Meron pa ring mga pagsubok kahit positibo na ang pananaw mo. Pero iniisip mo na makakaya mo lahat yon. It chooses to interpret them differently. Tanggapin mo ang tunay mong sitwasyon at ihanda mo ang iyong sarili na harapin ang bawat pagsubok. Dapat mong tanggapin na hindi mo makukuha kaagad ang pinangarap mo at kailangan mo pang paghirapan ang mga ito. Number 7. Huwag mong iwasan ang negatibo. Isa sa mga pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay sinusubukan na iwasan o binaliwala ang mga negatibong karanasan. Iniiwasan dahil masakit, di ba? Gayunpaman, kapag pipigilan mo o binaliwala mo ang mga negatibong ito, ay talagang nakakadagdag pa ng negatibo sa iyong buhay. Hindi yan mawawala. Consider how you can reframe these experiences. May matutunan ka ba sa mga ito? May maraming mga inventor na nagkamali ng maraming beses. Sa halip na sumuko o umiwas sila, mas lalo pa nilang pinag-aralan ang mga pagkakamaling yon. Anong resulta? Nagtagumpay ang imbensyon. Instead of letting yourself immediately respond to a challenge or negative experience with negativity, take a step back and examine the situation. What really went wrong? What is really at stake? What can you learn from this to do differently next time?
Has this experience taught you to be kinder, more generous, wiser, stronger? Taking a moment to reflect on the experience rather than automatically seeing it as negative will help you reinterpret it. Number 8. Gamitin mo ang iyong katawan. Ang katawan at isipan mo ay konektado. Kung nahihirapan kang magpakapositibo, ibig sabihin ang katawan mo'y wala sa tamang paggalaw. Ang postura mo ay may malaking impact sa pamumuhay mo. Try standing up straight. This is called the power pose. It can actually help you feel more confident and optimistic. Tapos ngumiti ka. Kahit masaya ka man o hindi, kapag ngumiti ka, mapapaganda nito ang iyong mood. Magsuot ka ng mga damit na komportable sa'yo. Makakapagpagaan rin yan ng mood mo. What you wear affects how you feel. Find clothes that make you feel good about yourself and wear them, no matter what society tries to say about it. Number 9. Mag-ehersisyo ka. Palagi ko na rin itong sinabi. Kapag mag-ehersisyo ka, magre-release ang katawan mo ng chemicals. Ito'y tinatawag na endorphins. Makakatulong ito sa paglaban ng depresyon at anxiety mo. Mas lalo kang mapapakalma nito kahit 30 minuto lang ng physical activity. Number 10. Baguhin mo ang sarili mo. Paano ka maging positibo kung negatibo ang pagkatao mo? Paano mo mababago ang paligid mo kung hindi mo mabago ang sarili mo? Create life from within. If you want more success, focus on all the ways that you're already successful. If you want more love, focus on all the people that already care about you and the abundance of love you have to give to others. If you want to create greater health, focus on all the ways that you're healthy. Focus on the good things. Number 11. Huwag kang masyadong seryoso. Paano ka maging positibo kung pati maliit na bagay ay siniseryoso mo? Minsan kasi sa buhay natin, may mga maliit na bagay na akala natin ay big deal na yon. Pero nung tayo'y umiwas, nalaman natin na hindi pala. Yung material na bagay, akala natin magdudulot ng kasiyahan sa atin. Pero hindi naman pala. Siniseryoso natin ang mga bagay na wala namang maidudulot na kaligayahang pangmatagalan. We only need 5 basic things to flourish in life. Number 1. Positibong emosyon. Number 2. Makikipaghalubilo. Number 3. Mahalin mo ang iyong kapwa. Number 4. Kamtin ang makabuluhang bagay. Number 5. Magtagumpay. Pero depende na yan sa'yo kung paano mo yan binigyang kahulugan. Kung hindi mo kasi nakita ang kahulugan ng mga ginagawa mo, hindi ka magiging masaya. Material things really won't make you happy. Number 12. Gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Simple lang naman to pero mahirap gawin. Bakit mahirap? Hindi mo kasi alam kung anong gusto mong gawin sa buhay. Alam kong abalang-abala ka sa maraming bagay. Sana naman may oras ka sa mga bagay para sa sarili mo. When you do something that you love, you are distracted from being sad or negative. Number 13. Layuan mo ang negatibong impluensya. Madali lang kasi tayong mahawa sa mga negatibong emosyon. Kung alam mo ang negatibong bagay, dapat layuan mo na kagad bago ka pa mahawa nito. May malaking impact dito ang mga kaibigan mo. Bad influence ba sila sa buhay mo? Anong desisyon mo? If your friends are always being negative, consider sharing your own positivity process with them. Encourage them to learn ways of being positive too. Kung hindi nila tatanggapin ang positibong pamumuhay na ibinahagi mo sa kanila, oras na para ikaw na lang ang lumayo. Do only what you feel comfortable with. If you don't feel comfortable doing something, you're likely to feel bad about doing it. That doesn't make for a positive experience. Learning to say no to things you don't want to do can help you feel stronger and more at ease with yourself. Number 14. Labanan mo ang negatibong pag-iisip. Hindi ibig sabihin na puwersa mong tanggalin. Hayaan mong pumasok at hayaan mo itong lumabas. Ikaw lang kasi ang pinakakalaban ng sarili mo. You can become your own harshest critics. Each time you encounter negative thought, take the time to challenge it. Marami kasing negatibo sa buhay. Hindi ko yan kaya. Napakalaking impact ito sa buhay mo. Kapag kasi sinabi mo agad na hindi mo kaya, titigil na rin ang pagkilos mo. Kaya nga wala kang naabot sa buhay dahil iniisip mo palagi na hindi mo kaya. Wala nang pagkakataon. If you find that you frequently have negative thoughts about yourself or about other people, make it a habit to find positive things to say about yourself. Alam kong may mahanap kang positibo sa sarili mo. Kung sinabi mong pangit ka,
Hindi naman siguro buong pagkatao ang pangit, di ba? Kung sinabi mong bobo ka, hindi ka naman siguro bobo sa lahat ng bagay, di ba? There are both positive and negative aspects in most situations. We get to choose which ones we will focus on. Kung may mga negatibo mang bagay na hindi mo mababago, tanggapin mo yon. Minsan kailangan nating tanggapin na ang buhay ay hindi talaga patas. Ganyan na talaga ang buhay. Hindi natin yan makukontrol. If we waste energy and happiness on the things we can't change, we only make ourselves more frustrated. Number 15. Huwag kang matakot mabigo. Pabalik-balik ko nang sinabi to. Paano nga maging positibo kung hindi ka pa handang mabigo? Kung hindi ka pa handang tanggapin ang kabiguan? Lahat tayo ay madadapa at magkakamali ng maraming beses. It's about how we get back up again that counts. Kung naghangad tayo ng tagumpay, tapos hindi rin tayo takot mabigo, may posibilidad na maging positibo tayo sa buhay.